Magandang umaga po, si George. Bibigay lang ako ng reaction. Ito ay patungkol doon sa super typhoon na Rolly, kung saan ay ito ay naminsala, sumira ng mga tahanan, at isa na doon yung aking itinayo na isang maliit na duck farming, kung saan ang kulungan, ang bubong ng aking mga itik ay nawasak, nasira, nawas out. Ganun na din yung bubungan ng pinaglalagyan ng aking incubator, kung saan ay ako ay nagpo-produce ng balot, pinoy, ganun na din ang itlog na maalat. May i-prepare po ako na slide, mga photo po, at ito ay bibigyan ko lang po ng reaction kung kailan po ako nag-umpisa at kung paano natapos ang proseso ng paggawa. So from 2017 po, doon sa unang slide na aking ipinakita, to 2019, after 2 years po. So ito na po ang naging kabuuan po ng kulungan ng aking mga itik. Iyan naman po ang itsura ng labas ng aking kulungan ng itik, kung saan ay nakikita nyo na marami din po kaming alaga ng mga pato. Ang tawag po niyan sa amin sa Bicol, sa Nabua, ay pato. So madami siya. Yan ay kalimitan ay ginagawang pulutan ng mga mangiinom, at napakasarap po niyan gawing pulutan. Hindi lang siya pwedeng isama sa mga itik dahil sila ay magkaiba ng lahi, at sigurado ko na mag-aaway-away sila sa loob ng kulungan, kaya nasa labas lang sila ng kulungan. So after 5 months po na inalagaan po namin ang mga itik, nag-umpisa po siya ng 1 day old na itik hanggang sa umabot ng 5 buwan to 6 months po, ay nag-umpisa na po silang mga itlog. Kung kaya ang nakikita po yung mga itlog na yan, at ako naman po ay namumulot ng itlog, kasama ko po sa pamumulot ng itlog na yan ay ang aking asawa na si Lia. Ang kuha ng picture po ito ay last April 2019 po. Ang nakikita nyo po na tumpok na itlog na yan, madami po, isa lang sa bahagi na mga itlog ng mga itik. Actually, tuwing umaga po nung April na yun, 2019, ay nakakapulot po kami umigit kumulang 500 eggs a day. At ito naman ay aming ibinibenta doon sa mga gumagawa ng balutan, itlog na maalat. Sa slide pong ito ay nakikita nyo ang bagong gawa na incubator po. Ang capacity po ng incubator na yan ay mahigit na 2,000 eggs ang pwedeng ipasok sa loob ng incubator na yan. Yan ay gawa ng aking kapatid na si Junior. Homemade incubator. So sa slide pong ito ay makikita nyo sa loob ng incubator kung saan ay may laman na po ang aming incubator ng mga itlog. So ganyan po ang design ng aming incubator. Yan ay homemade incubator.
So sa slide pong ito ay nakikita nyo ang aking karga-karga, tangan-tangan. Yan po yung aking apo. Ang pangalan po niya ay si Asiana, anak ni Arby, asawa naman ni LJ, ni Eljorn, ang aking anak. So si Asiana po ay siya ang aking endorser ng balutan ni Hepe sa Barangay Salvacion Kigatos, Caloocan, Nabuaca, Marinesor. Sa slide pong ito ay inyong makikita po ang itsura ng balot kung saan yan po ang na-produce ng aming homemade na incubator. Napakasarap po niyan. Ang puti niya po ay napakalambot at maliit. Yan po ang produce ng aming homemade incubator. So, ang gandang tingnan po, ang daming napoproduce namin na balot bago madalanta itong Super Typhoon Rolly ito sa lahat ng Kabikulan, lalong-lalo na po doon sa Barangay Salvacion Kigatos, kung saan ay talagang napakarami na winasak na mga bahay. So, maraming salamat pala po doon sa mga naging buyer po namin, ang tumatangkilik po ng balutan ni Hepe sa Barrio Salvacion Kigatos, Nabuaca, Marinesor. Yan naman po ang itsura ng aming na ginagawa na maalat, itlog na maalat po. So napakasarap po ng aming gawang itlog na maalat. So paano po gumawa ng itlog na maalat? Sa susunod pong video ko po, at kung sakaling makakapag-umpisa po ako uli na masimulan ko uli na mag-produce uli ng balot at itlog na maalat, ay ipaliliwanag ko po sa inyo sa next vlog ko po kung paano ang proseso at ang sekreto kung paano gumawa ng napakasarap ng itlog na maalat. Abangan nyo po sa susunod na mga vlog ko po patungkol po doon sa aking balutan ni Hepe at gawaan ng itlog na maalat. Abangan nyo po ang mga susunod kong vlog po. So sa slide pong ito po ay ang compilation ng mga pictures kung saan ang hindi inaasahan na nagland po sa Camarines ang Super Typhoon na Rolly at sinira halos lahat ng kabahayan. Hindi lang kabahayan, napasama po doon yung aking pinaghirapan na itinayo na balutan, at ang lahat ng bubong po nito, ito ay lahat ay nasira, na was out. Ganun na din po yung mga incubator at nalubog sa tubig, at lahat ng mga itik na pinagkukunan ko rin ng itlog doon sa mga kalapit baryo ko ay ito ay lahat na nakalabas sa kulungan at sumama na sa tubig na napakalalim at kung saan tinangay ng napakalakas ng hangin. So napakalungkot pong isipin, sa isang iglap ay nawala lahat ang mga bagay-bagay na inyong pinundar, na aking ipinundar bilang isang OFW, nakaipon ng kaunting pera, sinubok na magtayo ng kaunting business para may extra na pagkakitaan, lalong-lalo na nga sa panahon ng pandemic ay mahirap talaga kung wala kang pagkakakitaan, hanggang sa tumating ang bagyong Super Typhoon na Rolly na to. Ay ganun na nga, naubos, nawala sa isang iglap lang ang pinaghirapan, pinag-ipunan ng matagal
after 5 days ng Super Typhoon Ruli, kung saan napakadaming sinirang bahay sa Nabwa, Salvacion, Gigatos. Kasama na dito ito ngang images na to, picture ng aking duck farming. Ganun na din yung pinaglalagyan ng aking mga incubator, ay lahat na bubong ay ilinipad, nasira. Mahirap man isipin, pero kailangan natin tanggapin. Kailangan ay mag-umpisa uli sa panibagong kabanata. Sabi nga ng mga Bicolano, Uragon, mga Bicolano, babangon tayo. Gapos na Bicolano ay Uragon, kaya sinisiguro ko na kung matapos na ang mga kalamidad na kasalukuyan ay nanalanta sa Bicol region. Katunayan sa ngayon, abang ginagawa ko itong compilation ng reaction ng aking balutan at itikan. Ngayon ay November 12, 2020. Madaling araw dito sa Tallinn, Estonia, kung saan ako ay isang OFW na on board sa isa sa barko ng AIDA Cruises. So sa kasalukuyan ngayon ay ang Camarines-Sur, ang Nabwa, Salvacion, Gigatos ay signal number 3 na naman dito nga sa bagyong Ulysses. Napakahirap isipin kung paano makakabangon mulit at uli ang mga kababayan ko, lalo na sa lahat ng mga taga Bicol region at sa mga dinaranas na kalamidad na ito. At alam ko na ito'y pagsubok lamang. Isa lang ito na pagsubok. Ika nga, never give up. Kailangan mag-umpisa uli, panibago. Babangon tayo, mga kababayan ko na Bicolano. So nananawagan po ako doon sa mga aking mga kaibigan, ganun na din mga kamag-anak, at sa nakakakilala kay Hippie, si George, na mga kasamahan ko sa trabaho, na paki-subscribe lang po ng aking YouTube channel. Ang aking YouTube channel po ay George Liagas Official. Maraming salamat po sa inyo, at ipak-share na rin po ninyo ang video ito nang sa ganun po ay maging aral at lesson learned po doon sa mga gustong magtayo o magpagawa din ng bahay doon sa area ng Camarines-Sur nga, kung saan ang laging tinatamaan ng bagyo, ay kailangan po natin ang ating itatayo ay atin na po ay tibayan. Parang isang gastos na lang po, hindi na tayo paulit-ulit na gumastos pa. So kung ano ang inaakala natin na pwede natin na itayo yung bahay natin na matibay na, ay atin pong unti-untiin makakabangon po tayo, Uragon tayo mga Bicolano. Maraming salamat po. Inuulit ko po, ay sana magustuhan nyo po ang reaction ko po sa tunay na kasaysayan. Ika nga po, tawanan na lang po natin ang problema, sabi nga ni Freddy Aguilar. So inuulit ko po, maraming salamat po, ay sana po ay subscribe na lang po ng aking YouTube channel po, George Liagas Official. Salamat po.